Alright, mega love shout out. Second topic tayo dito kay Attorney Enzo Mabsat. Nako po, Mike Defensor, mga kakabsat, nag-uudyok ng kaguluhan, no? Nang gagatong para magalit ang taong bayan. May plano na naman ng gawin itong mga to. Sige, pakinggan natin. Attorney, pasok. At syempre sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga kabsat. Baka naman, no? Na-interview si Attorney Luistro, isunod na natin yun mamaya. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, napanood ko ang interview kay Mike Defensor ng DDS na vlogger na si Panatbay. Mga kabunyog, nung pinakinggan ko ang grabe ang mga sinasabi ni Mike Defensor. Kung ano-anong mga naiisip. Ang tindi naman ni Mike Defensor kumbaga ang mga sinasabi niya. Talagang nag-uudyok ng galit ng taong bayan. Kumbaga ginagatungan para magalit ang taong bayan. Mga kabunyog, grabe yung mga ideya niya ni Mike Defensor. Sabi ni Mike Defensor, ang plano daw ngayon ng administrasyon, kasuhan yung iba pang mga senador. Si Marcoleta, si Joel Villanueva, pati daw si Rubin Padilla ipapakulong na. Apat daw ang target na dagdagan pa ng kaso, 4. Para ang matira na lang talaga ay 18. Buti nga apat lang Sinabi nga ni Boying 10, di ba? Diyos ko po. Yun, ganun yung paliwanag ni Mike Defensor, mga kabunyog. Sabi ko, grabe tong tao na to. Saan naman kaya galing yung mga inaano niya na yan? Sinasabi niya. Ang gagawin daw, ang matitira na lang daw na senador ay 18. Sabi ni Mike Defensor, yun daw ang plano ng administrasyon. At kapag 18 na lang ang senador, di madali na, ang 2/3 niyan ay, ang 2/3 ng 18 ay 12. Pwede na, sabi ni Mike Defensor. Yan mga kabunyog, galing kay Mike Defensor yan. Yang na yan. Yang senaryo na yan. Sabi ko, matindi pala itong si Mike Defensor kung ano-anong naiisip. Agoy. Gusto niya kasing magalit ang taong bayan. Di syempre gusto niyang palabasin na parang diktador. Ikukulong na ang mga senador. Lahat na lang halos daw ng senador ikukulong. Totoo naman kasi na halimbawa si Joel Villanueva naman kasi may kaso naman talaga. Tapos si Marcoleta may kaso rin. Si Bongo may kaso rin talaga. Pero ang sabi niya kasi, lahat daw sabay-sabay nang ipapakulong hanggang sa ang matira na lang daw ay 18. Yun yung mga kabunyog, yan yung sinasabi ni Mike Defensor na senaryo. Ang pinapalabas niya, grabe na daw ang panggigipit ngayon sa grupo nila, sa mga pro-Duterte. Kasi talaga daw ang plano na daw ng administrasyon ay palitan na ang konstitusyon. Palitan na daw ang konstitusyon, mga kabunyog. Yung sinasabi nila ay may Marcos na term extension, hindi na daw magpapa-eleksyon sa 2028, yung mga ganun. Na si PBBM mag-i-extend na lang ng termino, pati ang mga kongresista, senador, mag-i-extend na lang ng termino. Ngayon, paano daw gagawin yung pagpapalit ng konstitusyon? Kasi para mapalitan ang konstitusyon, kinakailangan ang gagawin daw CONAS, Constituent Assembly. Ay sa Constituent Assembly ang kailangan 2/3 ng boto ng Senado at 2/3 din ng boto ng Kamara. Ay dun sa Kamara, sigurado na yan. Madali namang makuha sa Kamara yung 2/3. Pero pagdating sa Senado, mahihirapan. Kaya ang sabi ni Mike Defensor, ang gagawin daw, ipapakulong na ang mga senador hanggang sa ang matira na lang ay 18 na lang. Yan yung naglalaro sa isip ni Mike Defensor. Ewan ko kung saan naman galing yung sinasabi niya na yan. Pinalalabas ni Mike Defensor na
masama na ang plano ng administrasyon. Maitim na ang balak. Kumbaga, wala nang eleksyon. Sinasabi naman yan ni Amy Marcos, di ba? Na ang plano daw nila ng administrasyong Marcos, wala nang eleksyon sa 28. Paano gagawin yan? Kung papatawag daw ng charter change, sa paanong paraan? Constituent Assembly. Paano yung Constituent Assembly? CONAS. 2/3 na boto ng congressmen. Tapos 2/3 din ng boto ng Senado. Sa Congress, sigurado daw na makukuha yan. Sa Senado, para makuha ito, babawasan ang senador. Gagawin na lang 18. Paano gagawing 18? Ipapakulong. Sa ngayon, ilan na yung nandyan? 22 na lang. Kasi nakakulong si Jinggoy, nagtatago si Bato. So ngayon yung 22 daw na yan, babawasan pa daw yan ng 4. Sabi ni Mike Defensor, ang 4 daw na yan ay si Marcoleta, si Joel Villanueva, tapos si Bongo, at saka daw si Padilla. Isasama pa daw si Padilla. Katapos daw, magiging na lang yan 18, yung nabawasan ng 4. Pag 18 na lang, mayroon ng 2/3 daw ng 18 ay 12. Ay dusi ngayon yung mga senador na kakampi ng administrasyon, malulusot na daw ang mga gusto ng kasama na ang tsa-tsa. Kaya dito ang sinasabi nila Defensor dun sa interview sa kanya, itutuloy ang tsa-tsa. Yun yung sinasabi ni Defensor. Kaya lang sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, ang ganitong narrative nila, pananakot ito sa taong bayan. Pinapalabas na ang lahat ng ito ay bahagi ng maitim na plano. Pero sa totoo lang, kaya naman makakasuhan si Marcoleta, kagagawan niya eh. Aray ka po. Bakit makakasuhan si Marcoleta? Saan galing ang ebidensya? Sa bibig niya. Desert Spring, shout out. Galing mismo sa kanya ang ebidensya sa kanya, laban sa kanya. Siya ang nag-provide ng ebidensya. Kaya paano mo naman sasabihin? Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Paano mo naman sasabihin na may maitim na balak ang administrasyon? Ginagawa lang talaga ng gobyerno ang nararapat. Yo. Kasuhan ang dapat kasuhan, ikulong ang dapat ikulong, managot ang dapat managot. May korupsyon na nagawa si Jinggoy Estrada, kaya nakulong. May korupsyon na nagawa si Joel Villanueva, kaya makukulong. Yan bang mga ebidensya na yan ay gawa-gawa lang? Hindi. May matibay talagang mga testigo laban sa kanila. Si Marcoleta, may nakrimen ba siyang nagawa? Oo, plunder. Yung 75 million na tinanggap niyang gift, galing kila Mike Defensor. Kanino galing yung mga ebidensya na yon? Galing din kay Mike Defensor at galing din kay Marcoleta. Tapos ngayon magrereklamo sila. Sa totoo lang mga kabunyog, kung makukulong man si Jinggoy, ay kung makukulong man si Joel Villanueva, kung makukulong man si Marcoleta, kung maaaresto man si Bongo, hindi po yan kagagawa ng administrasyon. Hindi po yan. Yan ay dahil si Bongo, sino ang nagkaso kay Bongo? Administrasyon? Ang nagkaso kila Duterte, kila Bato, kila Bongo, yung mga biktima. At if sinampa yung kaso na yan, 2017-2018, pa doon sa dahig, sa ICC. So walang pakialam dyan ang administrasyon. Agree. Kaya paano naman nila sinasabi? Ibig sabihin, ang kaso ni Bongo ngayon ay ni Bato, kaya nagtatago, kagagawa ng administrasyon. Hindi yan. Kung lalabas mo ng arrest warrant kay Bongo, hindi yan galing sa lokal na korte, international criminal court yan. Pwede mo ba yung diktahan? Kulang na lang sabi nila, attorney, kasalanan ni Bongbong Marcos. Lahat na lang kasalanan ni Bongbong Marcos. Diyos ko po, Rudy. Hindi. Yung kaso ni Jinggoy, mayroon naman talagang testigo at ebidensya eh. Siya yung itinuro ni Yusek Bernardo, nila Alcantara, yung mga testigo, yung mga state witnesses, yung mga naging mga whistleblowers. Yan yung Kaya may mga ebidensya at testigo kay Jinggoy. Ganon din kay Joel Villanueva. Si Marcoleta, ang testigo naman, ang mga ebidensya naman galing din sa kanya. Di ba? Siya mismo Kaya sa nagkuwalat. totoo lang, ngayon, ang pinapalabas ni Mike Defensor, parang ang niya, lahat ng ito nangyayari dahil may plano ang administrasyon na hindi na bumaba sa pwesto. Aamindahan daw ang konstitusyon. Paano gagawin? Constituent Assembly. Para magawa daw yan, 2/3 na boto ng senador ang kailangan. Para makuha ang 2/3 na boto, ipapakulong daw ang mga senador. Kaya kakasuhan. Kapag 18 na lang daw ang senador, ang 12 ngayon
na grupo nila Gatchalian, 2/3 na yan. Kaya malulusot na daw ang Chacha. Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ko, matindi itong si Mike Defensor. kung ano-anong naiisip, ano ito? Ano yan, mga kabunyog? Talagang ginagatungan niya. Ginagatungan ni Mike Defensor yung sitwasyon na magalit ang tao, palabasin na may masamang balak ang administrasyon. Yun ang gusto niyang ipakita eh. Pero ang totoo, hindi. Lahat ng nangyayaring ito, kailangan naman talagang gawin kasi may mga ebidensya naman at testigo eh. Hindi naman gawa-gawa lang yung mga ebidensya at testigo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Alright, salamat attorney. May nakikita ako dito sa side. Ito si Erwin Tulfo, full exclusive interview, Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Mukhang may sasabihin siya, mga kakabsat. Bago tayo pumunta doon sa ibang Blue Ribbon maps kasi may pinapakalat yung mga garapata. Pero for the meantime, dito muna tayo. Countdown muna tayo, mabsat. Here we go.